Talang dapat per 1-year period. Ano ba ang role ng NBI, Kuya Mark? From the word NBI, ano ba ibig sabihin ng NBI, MJ? NBI is National Bureau of Investigation. Ang role ng NBI is to investigate, not to prosecute. Hindi sila silang authority to file a case. They will only do is to investigate, data gathering, evidence build up. Yun ang trabaho talaga ng NBI. Kuha ng mga ebidensya, i-build ng ebidensya. Pag may ebidensya na, enough na ang ebidensya, ipasa nila yan sa Office of the Prosecutor. Yun ang normal. Then yung NBI is normally yung mga hinawakan nilang kaso, yung mga national issues na mga kaso, about fugitives from other countries, mga ganun, mga matataas na mga kaso, mga concerning national concern na mga kaso. But ang trabaho talaga ng NBI as a general rule is investigation. It's an investigation to investigate, gather evidence build up, tapos kung may possible na may probable cause, then they will endorse that to the prosecutor for possible filing of the case. Lalo pat may mga reply din si VP Sara na yung patawag ng NBI ay predetermined na raw. Parang meron ng pasya, kailangan na lang niyang formal na magpunta doon through subpoena. Oo, yun ang tinatawag na opinion yan. So I cannot talk in her behalf. Pero ganito na lang, Kuya Mark. Ano ba ang authority ng NBI in furnishing subpoena orders? Ang sabi ng NBI law, the NBI has the authority to issue subpoena. But anong pagkakaiba ng subpoena na inisyu ng NBI sa subpoena na inisyu ng mga congressman? Di ba? Ang congressman, they have the authority to issue subpoena. Ang NBI also has the authority to issue subpoena. But anong pagkakaiba? Ang NBI, yes, they have the authority to issue subpoena, but they have no contempt power. Yun ang pagkakaiba. Ang Congress may contempt power. Ang ibig sabihin doon, kung hindi ka sisipot sa NBI, ang NBI walang authority na i-arestuhin ka. Kasi only the court can do that. And they have no contempt power. So, ibig sabihin, kung hindi ka sumipot doon or i-ignore mo ang NBI, walang walang tinatawag na legal effect yan. Kasi, in the very first place, walang contempt power ang NBI. Kasi walang contempt power ang NBI, the NBI will just decide based on the evidence presented to them in pursuance of their investigatory power. So, kasi wala namang contempt power ang NBI, so hindi sila pwedeng mag-arestuhin ang isang tao on the ground na hindi sumipot sa subpoena. So, merely investigatory and informal in nature lang ang kanilang trabaho. Ganun yan. So, ibig sabihin, hindi sila pwede na, kung mag-issue ka sa subpoena ng NBI, hindi ka sumipot. So, hindi pwede ibig sabihin na arestuhin mo yan kasi hindi sumipot. Congress pwede. Kasi the Congress, they have contempt power. But the NBI has no contempt power. So, ano bang epekto pag hindi ka sumipot sa NBI? Ang epekto nun, waiver of your right to present evidence. So, ibig sabihin, the NBI will conduct investigation based only on the evidence presented by the complainant. Ikaw na respondent kasi hindi ka sumipot, you're waiving your right to present evidence. Yun ang epekto. Ang NBI will has no authority to arrest you on the ground na hindi ka sumipot sa subpoena. Pero sa hierarchy of powers, Kuya Mark, sa government, mas mataas ang VP, di ba? Kaysa sa mga ahensya ng pamahalaan. Like NBI, branch lang yan ng DOJ, di ba? Yes, tama. Yung the Vice President is part of the Executive Department and the second highest position yan sa ating government. In fact, whatever happens sa ating, kung may mangyari sa ating presidente, automatic the Vice President will become the President. And if the Vice President is appointed as a cabinet member, hindi na kailangan ng confirmation sa Senado or sa Congress, yung tinatawag na committee on appointment, commission on appointment, di ba? Pag i-appoint ka ng Secretary of DOJ, Secretary ng DNR, ano yan, kailangan pa ng confirmation sa CA or commission on appointment, except the Vice President. If the President appoints the Vice President for a cabinet position, hindi na kailangan ng confirmation ng CA or commission on appointment kasi the mere fact na nanalo siya bilang Vice President, may tiwala ng tao sa kanya with respect sa kanyang kakayahan. So there is no need for check and balance with respect to sa kakayahan ng Vice Presidente. Unlike sa mga ibang cabinet members na pag in-appoint ng Presidente, kailangan pang i-check
sa commission appointment kung may kakayahan ba yan. Pag Vice President, there's no need for that. Kasi sabi ko nga, the Vice President is the second highest and position sa ating government, and the mere fact that he was elected or she was elected as Vice President, may tiwala ang taong bayan sa kanyang kakayahan. But saka malinaw kayo, Mark, ha? Hindi quasi-judicial body ang NBI. Hindi. Investigatory, fact-finding body lang siya to data gathering, evidence build-up, yun ang trabaho ng NBI. What if sila, ang NBI, ang magpunta sa Office of the Vice President para kunin ang panig ng bise? Pwede ba yun? Pwede ganun. Walang problema. So, pwedeng pumunta ang NBI doon, nag-request nila for a meeting with the Vice President. Wala namang problema yan. But of course, discretion niya sa Vice President kung papasukin sa kanyang opisina. Kasi of course, she is the head ng opisina. Of course, kung sinong pupunta doon, discretion niya yun kung papasukin niya or i-entertain niya yung mga bisita. Alright. Base sa batas, Kuya Mark, sino lang ba ang may authority na magsampa ng kaso sa korte? Ang may authority na magsampa ng kaso, sabi ko nga, the NBI has no prosecutory power. Ang may prosecutory power is only the Department of Justice through the state prosecutor, the general prosecutor, chief general prosecutor, or yung tinatawag na city prosecutor. Yun lang ang may prosecutory power. Of course, the Office of the Ombudsman through the special prosecutor, may prosecutory power. Ibig sabihin, yung opisina na lang na yan, ang may authority na mag-file ng kaso sa court. So, for example, ikaw, biktima ka, hindi pwede ka, kung in a criminal case setting, hindi pwede ka mag-file ng kaso sa court. Kailangan dadaan sa piskal. Ang piskal mag-conduct ng preliminary investigation. Kung may prima facie evidence with reasonable certainty of conviction, iakyat nila sa korte. So sila lang ang may authority na maakyat ng kaso sa korte. Hindi ang NBI. Ang NBI, evidence gathering, case build-up, tapos i-refer nila sa fiscal or sa state prosecutor, then the state prosecutor will be the one to file a case to the court. Yun yan. Alright. So therefore, ang may prosecutory power, only the state prosecutor, general prosecutor, the city prosecutor, or the special prosecutor ng ombudsman. The NBI only has investigatory power. Kuya Mark, ito, medyo hihingin ko yung personal opinion as an experienced lawyer, lalo na sa pagharap sa mga kaso sa korte. Yung bang rhetorical or conditional statements na may sa dulo may conditional nga na pag may nangyari sa akin, ito yung gagawin mo. Yes. Katulad ng binitawan ni VP Sara Duterte. So i-define natin, MJ, yung grave threat. Kasi yun ang issue niya Was there grave threat? Ano bang ibig sabihin ng grave threat? Batay sa Revised Penal Code. Batay sa Revised Penal Code. Kasi this is not my opinion, ha? Baka sabihin lang, opinion ko ito. Hindi ko opinion to. Sige. Ano na nakalagay sa ating Revised Penal Code? I-explain ko lang sa inyo. Ano ba nakalagay sa Revised Penal Code? Grave threat must be clear, must be direct, must be immediate. There's no such thing as conditional grave threat. Ang grave threat, kailangan it must cause injury or damage to a person. It must be clear, it must be direct, it must be immediate. Ibig sabihin, kung may mangyari sa akin, may inutusan na ako, conditional. Is there grave threat? No. Because grave threat, it must be clear. It must be direct. It must be immediate. Kung conditional, there's no such crime. There's no such crime as conditional grave threat. Because only grave threat as defined by the Revised Penal Code must be direct, must be clear, must be immediate, and it must cause direct damage or injury. Yun ang sabi ng ating Revised Penal Code. Pero sa definition ng Revised Penal Code, Kuya Mark, may nagsabi doon na kasama yung threats to kill. Doon sa... Threats to kill must be direct. Threat to kill must be clear, must be immediate. If the threat to kill is conditional, that is not grave threat. Yun ang sabi ng ating Revised Penal Code. Ano naman po ang mga kaparusahan kapag ikaw ay nakitaan na talagang may ginawa kang grave threat laban sa kapwa mo? Okay. We need to define ano ba yung definition ng penalty ng grave threat in relation sa impeachment power. Kailangan natin i-explain yan, MJ. Ano bang definition, ano bang penalty ng grave threat, and ano ba yung tinatawag na impeachment proceeding? Kasi, under the Constitution, the impeachable officers can only be removed through impeachment. Di ba? Impeachable officers like President, Vice President, Chief Justice, Associate Justice sa Supreme Court,
chairman and commissioners ng constitutional commissions, ombudsman, they can only be removed through impeachment. So, let's go back to grave threat. Ano bang penalty ng grave threat? 6 years, 1 day to 12 years imprisonment, and temporary disqualification during the term of imprisonment, meaning suspension, and perpetual disqualification of the right to suffrage. Ano ba yung right to suffrage? Ibig sabihin, kung si VP Sara ma-convict ng grave threat, suspended siya for 6 years sa kanyang panunungkulan. So, technically, matanggal siya as Vice Presidente. Bawal siyang makaboto for life. So, therefore, pag bawal siya makaboto for life, perpetual disqualification to vote, ang qualification to be the Vice President, you must have the right to vote. You must be a registered voter. And that qualification is continuing. From the election day up to the end of her term, kailangan may right to vote siya. So therefore, kung makonvict siya for grave threat, technically, matanggal siya bilang isang Vice Presidente. And that is unconstitutional because, sabi ng batas, an impeachable officer can only be removed through impeachment. The Vice President is an impeachable officer. She can only be removed through impeachment. So therefore, she cannot be removed through a judicial decisions. Like for example, kung granting makonvict siya ng grave threat, ang kasama kasi sa penalty ng grave threat is temporary suspension ng 6 years to 12 years and perpetual disqualification of the right to suffrage. So technically, tanggal siya as Vice Presidente. And that is in violation ng ating saligang batas kasi the penalty yung tinatawag the impeachable officers can only be removed through impeachment. Malinaw yan, Kuya Mark, ha? Oh, yan yan. So, tayo yan, MJ. Sige, Ibig sabihin, sige. hindi ka pwede, si VP Sara, hindi pwede idemanda ng grave threat. Bakit? Kasi kung mademanda siya ng grave threat, makonvict siya, tanggal siya as Vice President. Di ba? Matanggal siya. And sabi ng batas, ng ating saligang batas, impeachable officer can only be removed through impeachment. So therefore, unconstitutional yung mga criminal cases na pinafile, yung mga investigation ng NBI, yung mga filing doon sa fiscal kung may ifa-file man o sa DOJ may ifa-file man, that is unconstitutional. Why? Very clear batas. The impeachable officers can only be removed through impeachment. Yan. Kuya Mark, di ba sa pamahalaan at mga halal ng bayan, meron konsepto tinatawag na immunity from suit. Ano ba ang konsepto na yan, Kuya Mark? Yung immunity from suit, as a general rule, in tradition, MJ, yung immunity from suit, applicable sa Presidente as a general rule. And yung immunity from suit, wala naman yan sa ating saligang batas. Kung hindi, yung immunity from suit, nakalagay yan sa tradisyon, sa jurisprudence ng Pilipinas, and actually, yung jurisprudence ng Amerika na kinopya natin sa Pilipinas, yung immunity from suit. Anong konsepto ng immunity from suit? Yung presidente, hindi pwedeng idemanda during his term para at least makafocus siya sa kanyang trabaho. Hindi siya mag-focus sa pagdepensa sa mga demanda laban sa kanya. Hindi siya makafocus doon kasi idemanda siya ng grave threat, idemanda siya ng libel, idemanda siya ng murder, idemanda siya ng mga kaso. So hindi na siya makafocus sa trabaho niya. Kung hindi, mag-focus na lang siya sa pagdepensa sa kanyang sarili. And that is, maka-epekto yan in public service at maka-epekto yan sa governance. That's why sabi ng batas, may immunity from suit. Ang tanong, is the Vice President immune from suit? Kasi walang nakalagay yan sa ating jurisprudence. But last year, in 2023, kasi sabi ng Korte ng Amerika, immunity from suit can be extended to the Vice President. So, yun ang Amerika yun. But iba naman ang culture or political culture ng Amerika kasi the Vice President is also the Senate President or the presiding officer of the Senate. But ganting ganon, the mere fact na kinopya natin yung konsepto ng immunity from suit from the United States jurisprudence, therefore, the Vice President is also immune from suit. May tanong si Pata Tutini sa ating YouTube. Sabi niya, yung grave threat ba can be a ground for impeachment? Ang grounds for impeachment very clear.
First, culpable violation ng ating saligang batas. Number 2, treason. Number 3, bribery. Number 4, grave threat. Number 5, other high crimes, which the grave threat is not other high crimes. And number 6, number 7, yung tinatawag na betrayal of public trust. Ang tanong, kasama ba doon ang grave threat? Wala. Hindi nakalagay po as a ground for impeachment. Malinaw yun, Kuya Mark. At syempre, sa impeachment proceeding, nasa 2 na yata na kaso eh. Nakafile ngayon eh. Paramihan ba yan ng kaso? May quota ba? Yun na-explain natin MJ. May limitasyon ba sa pag-file ng impeachment proceeding? Sabi ko nga, yung mga impeachable officers, bakit impeachment lang sila pwedeng matanggal? Hindi siya pwedeng i-demanda kahit saan. Kasi para makafocus sila sa kanilang trabaho during their tenure. Hindi maubos yung oras nila sa pagdepensa sa kanilang sarili. Kasi ang focus nila is mag-focus po na sila sa pagsilbi ng taong bayan. That's why may tinatawag silang immunity from suit. Para ang purpose nun, kung gusto nilang idemanda sila, doon idemanda through impeachment court, hindi kahit saan idemanda. Kasi mag-focus dapat sila sa kanilang role or yung kanilang sinumpaang tungkulin bilang isang vice-presidente, bilang isang presidente, and hindi muna sila idemanda during their term. Alright. Explain natin kay Mark. Ang proseso po ng filing of an impeachment complaint. Verified. Impeachment complaint, MJ, it is a public inquest in the conduct of public man. Public inquest. So, public inquest parang demanda. Ang taong bayan ang nagdemanda sa isang public man dahil sa kanyang conduct. Yun ang tinatawag na impeachment proceeding. Pagtanggal ng isang public man dahil sa kanyang conduct. Anong tagal sa conduct? Yung kanyang paggampan sa tungkulin. Sa tungkulin. So, yun ang tinatawag na impeachment. So, ano yung proseso ng impeachment? Mahaba ito, MJ. Sige, mayroon na akong kape. Kape muna ako. Sige, Kuya Mark. Hindi mo ako pinahingayin na. Ang una, may mag-file ng kaso, verified complaint, sa House of Representatives. Pwedeng citizen, mga Pilipino, pwede mag-file, or a congressman himself or herself should file a complaint to the House of Representatives. Kung citizen ang mag-file, kailangan may endorsement or may resolution of endorsement ng isang congressman. Kasi kung mag-file ka ng kaso, ikaw si Citizen Juan de la Cruz, mag-file ka ng impeachment complaint sa House of Representatives, kung walang endorsement ng isang congressman at isang congressman, ibabasura ang complaint mo. Kailangan, as a rule, at least isang congressman ang mag-endorse ng verified complaint of impeachment. So, yung first step. Pwedeng citizen, basta may endorsement ng isang congressman, or the congressman himself or herself will file a verified complaint of impeachment sa House of Representatives. Yun ang first. Yun ang tinatawag na filing stage. After the filing stage, i-refer yun ng Congress sa isang proper committee for the possible action. Normally, ang proper committee for the impeachment is the Committee on Justice. So, sa House of Representatives sila. Tapos, istudyuhan nila yan. Magdebate sila, patawag nila yung mga witness, yung mga complainant, then magdebate sila doon. O, yun yan. Tapos, i-refer nila sa plenary for possible voting. Pwede rin na hindi na iakyat sa committee kasi magtagal yan. Pwedeng shortcut. Pwedeng upon filing, tapos ang nakapirma doon, 106 congressman. Ibig sabihin, maakyat na ang kaso papunta sa Senado. Kung makuha nila ang 106 signatures. So kahit na hindi ma-refer sa proper committee, basta nakapirma ang 106 congressmen, pwede na iakyat ang kaso papunta sa korte. Korte meaning sa Senado. So yun yan. So ang kailangan na sa Congress is 1/3 ng boto para maakyat ang kaso from lower house papunta sa korte. Sa korte meaning the Senate. Then the Senate will try and decide the case. When from the word try and decide the case, hindi kailangan ang Senado bumoto agad. Kailangan muna ng due process, pasagutin, may tinatawag na trial bago ang desisyon. Hindi pwede na bumoto sila agad na 2/3, okay, tanggal ng
impeachable officers, kailangan muna ng trial. After trial, they will decide based on evidence, based on law, but of course, still based on numbers pa rin. Ang kailangan ng boto doon is 16. 16 na mga senadors ang bumoto para makonvict ang isang impeachable officer. Ang limitation ng conviction niya is only removal from office or disqualification to hold any other government positions. Pag na after the conviction, doon pa lang pwede siyang idemanda ng regular courts for the filing of the regular courts for the proper investigation and proper prosecution sa regular courts. Sabi ko nga, that's why yung mga impeachable officers dapat hindi muna sila i-prosecute. Kailangan muna, dadaan muna sa impeachment. Pag na-convict na, doon pa lang ang subject to the separate prosecution sa regular trial courts. Yun. Alright. Sabi ng batas, only when the respondent is the president, doon pa lang ang presiding officer is the Chief Justice. Iba ang role kasi ng House of Representatives, MJ. Ang House of Representatives, ang role nila, they have the exclusive power in initiating all cases of impeachment. Ibig sabihin, walang akyat na kaso papunta sa Senado ng impeachment kung hindi dadaan sa House of Representatives. Same also sa criminal cases. Walang akyat na kaso ng criminal cases papunta sa korte kung hindi dadaan sa piskal, hindi dadaan sa special prosecutor, hindi dadaan sa state prosecutor. Yun yan. So, ibig sabihin, the House of Representatives role, they have the exclusive power in initiating all cases of impeachment.